Hello, brilliant people! Good afternoon to all of you. Welcome once again to my channel. This is Sir Job, and welcome to my golden life here in Taiwan. Another day, another diary. Magandang araw po sa inyo. So, kanina pa ako nakatutok dito sa computer because here in Taiwan, ito yung pinakahuling araw namin sa vacation. Okay? Sa very long namin na vacation here, ito yung pinakahuling araw kasi tomorrow, duty na po kami. Tapos na po ang maliligayang araw natin. Kasi bukas preparation namin para sa second semester. Friday at saka Saturday meron kaming pasok. Kapag may Saturday class dito, ibig sabihin may paparating po na holiday. Kailangan kasing ma-make up class yan in advance. I don't know, pero yan ang usual kong nai-encounter. Okay? So kaya ang inyong Sir Job here, kanina pa nakatutok sa computer as aking saking laptop, kaya ko sinasabing meron talaga kayo dapat personal laptop kasi magagawa nyo yung dapat nyong gawin. Ayan. So, kanina pa ako nakatutok dito kasi nagmumuni-muni ako paano ko buuhin yung aking first PowerPoint presentation para sa second semester. So, yon. Kaya bisi-bisihan ang ating show ngayon. But before we are going to end up this video, sagutin natin tong tanong ng isang teacher. Sabi niya, no regrets at all ba, sir? Parang gusto niyang itanong sa akin kung yung decision ko ba to come here is wala bang regrets at all. Actually, nakadepende talaga sa tao. Ang question na to kasi, depende sa'yo kung paano mo i-adjust yung self mo. Nagmamatter talaga doon. How are you going to adjust yourself? Kasi living abroad is really difficult. Kung may nagsasabi sa inyo na ang pagiging isang OFW is napakadaling buhay, no! That is a joke. That is a fake thing to believe. Mahirap po talaga. Siguro, with exemption yung mga OFWs na andun yung family nila, they're living together with their husband or wife, and then yung anak nila nadala nila sa kanilang country na nagtatrabaho sila, exempted sila doon. Pero sa mga OFWs na average na namumuhay mag-isa sa isang country, no, it's difficult. It's really difficult. For example, wala kang makakausap, walang tutulong sa'yo, lahat ng gagawin mo is ikaw lang. So, kaya nga sinasabi ko parati, if you think na kaya namang magstay sa Philippines, kung wala talagang matinding rason kung bakit kailangan mong lumipad, stay in the Philippines, my dear. Kasi iba po talaga ang mamuhay ka sa ibang country. You need to adapt the culture. Kung ano yung nakikita mo dito, happy people ang mga Filipinos, and then you will be working in a country na iba yung kanilang perspective to happiness, talagang i-adjust mo yung self mo. Right? Lahat ng bagay na makikita mo, i-adjust mo talaga siya. Kaya, for me, mahirap siya. Pero, going back to the question, wala bang regret na na-feel ko sa aking desisyon? Wala. Zero. Hindi po ako nagsisisi talaga sa aking desisyon na i-give up ko ang aking previous job, okay, yung aking panghabang buhay na sanang trabaho sa DepEd para pumunta dito. Wala po akong pagsisisi. Kasi kahit mahirap ang mabuhay sa ibang country, meron kang something na na-fulfill, especially kung may goal ka talaga. Depende sa'yo kung paano mo dalihin. Pero kung meron ka talagang purpose why you have to go out the country, then mapufulfill talaga siya in another country. Yan ang masasabi ko. I will not speak sa detalye kung ano yung reason kung bakit wala akong pinagsisihan, but ang dami kong na-fulfill so far because I am here in Taiwan. So, ganyan kabuti ang magagawa ng pagiging isang OFW. Kaya kung nangangarap kang maging isa sa amin, yung mga foreign teachers anywhere in the world, I'm sure kapag meron kang determination or meron kang goal na gusto mong ma-fulfill, hindi ka talaga magsisisi, I should say. Okay? So kung buo na ang decision mo, ready ka nang mag-adjust, ready mo nang dalhin yung self mo as an independent person in another country, now, wag ka nang mag-isip ng mga negative things about it. Pack up yourself and fly. See you. Bye-bye.